going to do kapag nag-umpisa na si misis mo mag-historian? Ano historian? From the past. Yung inukat niya na, pero sabi ng misis mo na ano, di ba, na parang Christian din yung misis mo, and then forgive and forget, mga ganyan. Pero bakit binabalik-balik nila? What do you do? Ikaw, Neil, anong ginagawa pag nag-umpisa na mag-historian si Tan? Nilate na lang ako pag... Ano yung historian ko? Yung parang Hindi niya na-experience siguro. or baka NR. Ganito. Yung kapag ka pinapalay ko, dati ganyan ka, ginawa mo pa hindi siya ganyan. Yeah. Wow! Napaka-perfect mo na nag-gigit yung Joanna. Uy, yung si Joanna! Sino ba siya? Si ano yan, Micaela. Feeling ko lang si Micaela ako, char lang yun. Hindi siya nag-ano eh. Paano siya magalit? Yung mga ano lang. Siguro ginagawa niya pa ulit-ulit na ano. Bawa sinabi niya ng... Gawin mo to. Oo. At saka yung bago kunin ko yung gamit ko, di ba? Nasa ilalim, gusto ko siya, naghihigitin mo lang yun. Siya kasi nag-aayos eh. So nagagalit siya paulit-ulit na pag tinupi niya, nakita niya uli na gano'n yung gamit ko. So tupiin niya, di ba? Next week, maglalaba ulit, gano'n na naman. Hindi siya nagagalit. Kaya kung di mo nilagay yung isang bagay sa usap niya, dapat. Pero pag nagalit ba siya, matindi? Ital? Maganon. Okay. Matagal? Hindi. Mabilis lang. Sana all! Kwento mo. Hindi ko yung kwento, pero napakapalad mo, no? Kwento mo. Kwento mo. Bebe ko mali ko rin, no? Nagkikwento ko yung mali ko. Ayun, si Vera. Ay, si Wala, Nico. exempted ako eh. Si cameraman dito. Ay, share mo. Yung sabihin mo. Pindutin mo yun. Ganun lang sa sarili mo. Oo. Tapos kasama ka. Oo, sige. Ano yung question? Anong ginagawa mo kapag ka, kapag ka nag-historian na si Vera? Pero first and foremost, nagiging historian ba siya? Ano? Ba't parang interview? Parang muling ano. Parang eyewitness din. Vlog. Ayan. Ano? Same kay Neil. Pag paulit-ulit yung instruction. Kasi minsan ganun din talaga ako na tawag doon. Minsan minsan nakakalimutan ko talaga siya. Yun yung pinaka-ayaw sa akin ng Vera, na makakalimutan ako. So, paulit-ulit na nag-bring up yung mga paalala niya sa akin. Ganun. Pero when it comes to ungkatan ng past, lalo na sa mga previous relationships, tawag doon, na-outgrow na ni Vera yung face na yun na parang hindi na kailangan ibalik ulit kasi parang bakit pa pag-uusapan, kasal na tayo, we're here, tawag doon, we've grown together so much, so parang there's no point to parang Yes. Pero matagal ba siya pag nag-aalit mo? Ginano siya ng Tagal kasi na sa akin. Gano'n ba katagal yung matagal muna sa'yo? 3 days siya! Hindi. Hindi kami umabot ng days. Hindi namin kaya hindi mag-usap. Lalo na Kasi tiniis ko na siya. Tinitiis na ako. Sabi ko parang wala na ako. Ikaw muna bro, di ko ba tapos eh? Hindi, kami kasi hindi namin matiis Makulit kasi kami. mag-usap kasi lalo na nandito lang kami. So, yung mga kwarto walang lock. Tapos yung kaya mag-umakan nanonood ng showtime. Alam na naman galit ako, tapos hindi ako tatawa. Hindi, mga gano'n kami. Umaalog na yung sama. Tapos sabi ko, malakot. Yeah, which is good din naman. Sa amin kasi pag si Rio ang hindi naman siya nag-i-storya talaga. Wala pa yung hindi man talaga siya nag-i-storya na inungkat na yung past. Ang the same thing, siguro yun ang problema natin. Yung mga bagay na wala talaga hindi natin binabalik. Parang ganun sa tama nalagay. Pero sa akin recently is
yung hindi ko naaalala lahat ng mga sinasabi. Ay nako, bakit? Ayan. Yes. Parang ang dami niyang sinasabi, minsan yung maaalala mo, isa lang. Pero ang minsan nga wala pa. Parang ang nangyari kasi sa amin last time, meron siyang 4 na inutos. Nakalimutan ko yun. Wala ka na alala. Tatlo lang yun. Ay, 3. Nakalimutan ko yun Sige, lahat. anong reason behind that? Kinalimutan. No, pero ang sabi kasi nung isa narinig ko, parang ang sabi ni, sino ba to? Sabi rin nung isa sa interview ni Brooke, sabi niya, makakalimutan mo kasi hindi mo siya intentionally na alalahanin. Yeah, yun nga. Yun. kinalimutan Ilan ko ba yung siya. nakalimutan? 300. Ikaw 100. Ito kasi, Hindi, ang sabi, ang lalaki kasi, ang utak ng lalaki, compartmentalized yan. One at a time lagi yan. Yes. Kaya, ang kailangan nyo gawin is to have a list. Kailangan nakikita nyo. Hindi yung pwedeng sinabi sa inyo. Hindi yan tatatak sa utak nyo talaga. Yeah. Unlike sa babae na pag may sinabi ka, Ano, 10 years ago, whiteboard. natatandaan mo pa yan. Whiteboard lang. Pag lalaki, wala. Hindi niya matatandaan. So, kailangan talaga, nakasulat yan. Kailangan to do. Kaya nga yung, ang ginagawa ko sa kanya, yung nickname ko sa messenger. Pag may kailangan siya gawin, papalitan ko yung nickname ko sa kanya. Para pag nag-chat ako, maalala niya. Ganun. ito yung sabi niya, unless we intentionally remember, we automatically forget. Sabi ng isang author. Kasi parang yun yung nangyari sa amin ni Leo. Kasi used na ako na sa sabihin niya ganito, sabihin na ganyan. Pero dahil sa sobrang dami niyang sinabi, parang naging common na sa akin yun. Hindi ko siya intentionally na, sinabi nga pala ni Leo, ipagluto ko siya ng dumpling. Sinabi niya pala, i-vacuum ko. So, kayo naalala mo? Naalala ko nung nandun na siya. And then naghalit siya. For 3 days, hindi niya ako kinausap. Tatlo daw. Yung kama namin, Every day. hindi, imagine. Yung kama namin, meron siyang, may hotdog na gano'n. Kaya yan. And then I came to a point na sabi ko sa kanya, parang wala na akong asawa. Sabi ko sa kanya. Then siguro yun yung na-realize na ayaw nga na gano'n. Pero yun, good thing din na sinabi ni Vera na compartmentalize talaga. So we have to have the list. Most of the time sa amin, talaga, hindi dahil hindi namin kayo bina-value, siguro hindi lang talaga namin naaalala lahat. Kailangan namin talaga ng gano'n. Yes, kailangan ng dikdik. Pero gagawin namin yun. Pero hindi rin. Kasi minsan naaalala naman nila na Alam na nila. may laro sila. Dapat i-text na lang. I-text na lang daw sa... Ako ang tama. Ako sinabi ko sa... Nakalist. Nakalist. Wala pa din. Nakalist eh. Nandito yung kama namin. Yung whiteboard nandyan, no? Yung pagbaba mo, makikita mo yung whiteboard. Hindi, pero sa ako, bakit nung ginagawa mo natin ng nililista, ginagawa ko, di ba? Kaya, So, yan feeling ko totoo yun, na dapat ilista talaga. No? Dapat kaya parang yun yung tanong ko sa kanya na paano ba kita matutulungan? Kasi ako, pagod na akong maggaganito. Paano kita matutulungan? So sabi ko sa kanya, may dinownload ako na app na parang masast ako reminder na mag-automatic na mag-notify sa kanya na gano'n. Hindi niya dinownload. Maganda yun. Hindi niya dinownload. Sabi ko, kailangan ba na notebook? Bilang notebook, hindi rin na nagagamit. Wala. Anong ending? Messenger nickname. Binago mo? Bago-bago. Paano? Like, Kunyari, may time, ano ba yung pangalan ko sa ang mga... Talong, dalawa. Talong, dalawa. Isang kamatis, isang lemon. Message. Hindi naman, bro. Yung message. Hindi naman. Kunyari, Nagdagyan mo ng isa yung... Talong dalawa, send you a message. Schedule dentist, ganyan. Ganon. Mga kailangan maging creative. Tapos yung text sa'yo, Chong, talong dalawa. Pero, Dagdagan mo ng isa. Isa kasi doon sa rep. sa akin, I think magwo-work kapag ka nilista. Pag nakita ko naman kasi siya, Pero dapat consistent kung saan mo titignan talaga. Ang gawin mo minsan, wallpaper mo siya. Yung sa notes app, screenshot. oh, that's nice. Tapos yun yung wallpaper mo, para pagbukas mo ng phone mo for that day or kita mo yung gawin. Wala bang ganon na parang wallpaper yung notes? Pwede ba screenshot? Hindi, na-edit mo yun. Medyo, parang gawa mo sa kanya. Ako hindi. Parang gusto ko naman kasi parang i-prove kung talagang binavalue nila yung sinasabi. Kung nagpipay sila ng attention. Which is now, you know. In your defense, go. Ganun siya. Kaini ko. Or in your defense. Ano daw? In your defense. Ano yun? Diba? Hindi sa akin talaga, siguro nga. Hindi, kasi ito, kunyari, ikaw babe, hindi mo makakalimutan hindi mag-edit para sa trabaho mo. Diba? Hindi mo makakalimutan meron kang nakaschedule na ganito sa trabaho mo.
Pero bakit makakalimutan mo yung mga sinasabi ko sa'yo? Sasagot eh. Reply. Parang kayong Siyempre dapat kasali ako. So nakakalimutan ko siya una kasi yung pagiging komportable natin sa isa't isa, parang sige na, hindi na ako magpe-pretend na kahit ano. Nakakalimutan ko siya kasi yung priorities ko ay currently hindi nasa iyo. Ang priorities ko is nasa work or nasa ibang bagay. So when people or when I forget about things na sinasabi mo or sinasabi ng ng parents ko, ganun. That's because hindi maayos yung priority ko at that moment. Kasi nga, kung ano yung nasa top of your list, yun din yung parang uunahin mo talaga. So yun. So basically, kailangan ayusin mo yung priorities. Oo, ayusin mo yung priorities mo. I-revisit mo yung tawag doon, yung tier nung tawag doon, nung pagkakasunod-sunod, which is God, then your wife, then your family, your kids, your work, and then your ministry. So, pag nalaman mo yung needs ng bawat isa na yun, I don't think you're gonna have a hard time na ma-straighten or ma-align lahat ng mga hindi mga requirements, pero yung mga needs, yung mga needs for yun. Yeah. I think rin, ewan ko, agree ba kayo? Sa mga lalaki kasi may moments talaga na lang kami. Yung nakatulala lang. Kapag nagsasalita kayo, hindi namin na-absorb yun. Yes. Kasi may tulala moments lang din talaga kami. Yeah. Ganito yung tulala moments na rin. Iba yun. Iba din yun. Iba yun. Kaya wala akong na-absorb. Ha? Kaya pag ganyan, pag kaya si Nico may ginagawa siya, tapos nagsasalita ako, wala na ako. Nakatigil lang sa harap. Tapos hintayin ko siyang mag-pay attention. Kasi ayoko din ng... Siya din, ayaw niya rin ng gano'n, kanya rin kakausapin niya ako sa nagpupo. Kasi ako, kaya ko naman mag-multi, pag babae siguro, di ba, kaya mo mag-multi. Pero siya, ayaw niya din, kausap niya ako, tapos ako nagpupo. So ako, kasi sabi niya, sige, tapusin mo muna yan. Tapusin mo lang yun. Saka ako may kinig. So siguro sa lalaki, dapat ganun din na yung kakausapin natin sila. Dahil alam mo yung parang minsan kasi, ang pangit man pakinggan, pero ang lalaki, kailangan lagi mong sabihan ng gagawin. Yeah. Parang, Hindi siya initiative. Walang initiative. mali siya, mali na walang initiative, pero at the same time, hindi rin natin pwedeng mainis na lang na mainis. Palagi Parang na kumbaga, lang, oo. sige na, mag-adjust tayo ngayon. Pero parang after that, have the conversation na nainis ako na ganito yung ginawa mo. Kinikinig sa akin kasi nagsasalita ako. Tapos parang syempre sa lalaki, parang at that point na kalmado kayong pareho, nag-open sa'yo yung wife mo, na tinaramdaman niya. Kaya mo na, ma-absorb mo na siya. Absorb mo na. Kasi kung at that point, ganun pa din yung kasalanan mo na yun. Then, nung Sunday kasi sinabihan ko na rin si Ren, sabi ko, magagalit ako pag hindi na comfort na sanay ka ng parang okay, magagalit siyang babalik. Pero which is masama kasi sabi ko nga rin sa kanya, akala mo ba madali sa akin iisip ka naman, lalo na hirap siya. Kung siya tinulungan, hindi kami nagsasabay ng dinner. Paano yung food niya? Hindi kasi kami naman, buti nga nakapagluto pa ako. Kasi iniisip ko, sabi nga niya masama na yung ginagawa. Kasi nakaplano na ako Lalabang ko lang yung damit ko. Hindi ako magluluto. Alam mo yung pinano nilang magalit? Oo. Sabi ko, di na akong kasama. Hindi ako magluluto kasi hindi naman talaga ako kumakain. Nag-shake lang ako Sabi ko, bahala ka na. Grabe po. Hindi kasi sobra. Alam mo, kasi nung time na yun, din ako parang period week ko din yan Nasabay nung na-sprain siya. So parang wala akong time na yung sabi na masama yung pakiramdam. May time na, kasi kung tutuusin, mas grabe yung nangyari sa kanya. At that time, pagod na pagod pa ako. Kasi sinundo ko siya, pina-x-ray, pinatid ko sa ganito, ganyan. Tapos inuwi ko.
Tapos pumasok ulit ako sa trabaho hanggang 5. Tapos pagbalik ko, kakain kami. Init ako, hugas ako lahat. Tapos gabi, parang kahit ako na siya naglalaro. Kasi nung sasabihin niya na sa akin, lagay mo dyan si PS5, yung si Nintendo, si iPad. Yung parang naka-ready na lahat kasi nga masakit yung niya. So, ginawa ko siya. Kaya nung Sunday, nung sinabi ko sa kanya, ang gagawin ng mag-vacuum ka. Yung vacuum, yung kaliit naman na kwarto, vacuum. Isulat mo yung prayer, natin for the month of June. Nandito na. Request. Pero lalakad pa. Tapos, mo, Malaban. magluto ka ng, Dumplings. dumplings. Yung dumplings, kukunin niya lang sa ref. Lalagay niya sa rice cooker. Lagyan ng tubig, pipindutin si rice cooker. Magluluto na siya mag-isa. Tsaka nagagawa pa naman kasi siya dati. Hindi niya nagawa ni-isa. And that time, ano mo yung ina-expect mo na pagkain mo ng gabi is dumpling. Tapos wala. Tapos pagkita ko sa wala. Hindi siya nakapagluto ng dumpling. Okay lang yun kasi nga may driver. May driving test sila ng friend ko. So parang accepted ko na siguro talaga. Sige na ganyan. So pinaano ko na. Parang inano ko na. Binawasan pa yun. Oo. Binawasan pa. Tapos nung pagbalik ko sa kwarto, pagkita ko sa kwarto, yung board nandun pa din. Sabi ko nga kahit yung board na lang nasulatan niya ng prayer. Kasi ano ba naman yung kukunin mo na yung board tapos magsusulat ka. Tapos pagkita ko yung vacuum nandun pa rin sa vacuum mo. Ganyan, hindi ko siya pinag-uusap. Okay, pero nagawa ko Hindi, pero nung nagawa ko na yun. Nung Ako na magalit. Nung time na yun, buti nga kamo, nandun yung friend namin. Parang darating yung friend namin kasi mag-dinner. Kasi kung hindi, talagang iniiyok na ako yun. Kasi nung dumating sila, parang okay pa kami. Parang umano naman yung na-normalize ulit yung character ko ba. Pero after naman, hindi ko na. Hindi ako na-usap. Days. Walang buying at walang ganun. Kaya nung Wednesday din, pumasok ako. Sakit-sakit ng paa ko Lakad ako ganun-ganun, sabi ng mga OTP din namin, bakit ka pumasok? Grabe itong paa mo. Sige nila magatas may pasang-pasa. Sabi nung manager, hindi was mo besa mo. Hindi ko naman sabi ko, pusa na yun. Pero ano ba yun? Pero ako masaya ako kasi na-overcome yung gano'n. Sa amin kasi mahirap Hindi talaga siya nang-uusap. Alam mo, hindi. Ano talaga, humility din. Kasi ganyan din ako dati. Talagang, ganit ako sa'yo. Paparamdam ko talaga ako sa'yo. Hindi lang sa silent treatment. Talagang masakit. Masasalita talaga ako na napakawalang kwenta ng tao. Kasi, Ako hindi naman ako. Kaya nga, ganun akong talaga. Pero ngayon, naano ko na, grabe mga nag-yung sa Lord sa mga devotionals ko. Parang every morning, pag nagalit ako sa kanya, Lord, mali yung Parang nahimasmasan ako na sinabi, parang wala na akong asawa. Hindi kasi parang Kasi wala siya umalis. Sa akin kasi, like first, hindi ko naman kina-compare. Sabi ko sa kanya, pag ako nagagalit sa'yo, sasabihin ko sa'yo yung mali mo. Pero pag katulad ng, for example, meron kaming issue sa money, na hindi ko alam na inano niya sa akin. Sabi ko sa'yo, hindi naman ako galit. Okay lang kasi understand. Pero sana sinabi mo sa akin. After that, niyakap ko siya kanosip ko kasi siya namasansinan. Umiyak kami, pero okay na ako. Siya kasi hindi. Paparamdam na talaga ganito, na 3 days, babe. Sabi ko, nabuhay na lang ako talaga na mag-isa. Naiika-ika ako, di na ako pinapasok kasi nakita nila yung gravity ng Tapos ang lagi ko chat sa kanya, papasok ka ba bukas para alam ko kung mag-aalam. Mag-aalam ako. Sabi ko sa kanya, parang gusto kong sabihin kayo siya, mali rin naman yun kasi parang nang-gaslight ka naman. Yun, sabi ko sana rin matutunan ng asawa ko talaga. Patawarin ako araw-araw. Hindi pa na prayer ko yun. Yung parang, hindi, ano ba yung kwentiisin yung asawa mo? Lalo na kita mo na may masakit. Ika-ika. Hindi, tas nung Thursday, pinikap ko kasi siya, tas kumuha kami ng galunggong. Ay, gusto niya ng galunggong. Eh, di ba usually yung galunggong, ay, ganun ba yun? At tinapa, ipiprito mo pa para mas, kinain ko yun ng raw. Kinain niya, i-oven niya lang. Kinain ko ng raw. Tapos ako kasi nagprito lang ako ng egg. Nagprito ako ng egg na mabilisan, tapos kumain ako. Eh, tapos siya, gusto niya ng gulunggong, tapos nagtatanong siya, may kamatis. Wala, sabi ko. Tapos, inilit niya na sa oven yung
Yung ano niya, tinanggal niya. Tapos hindi niya naubos. Yung parang konti lang, tapos kumain pa siya. Pero ayun, kumbaga going back, may kanya-kanya talaga tayo mga ano, we're not perfect couples talaga. Somebody has to, everyone has to adjust. Oo, alam mo sinasabi ko, ay yung inanag kayo. Wag yun lang hayaan na ulitin natin sa Yung alam nyo naman maiinis kami. Oo, kasi di ba yung reason ng guys is dagger yung asawa ko. Alam mo yun, di ba lang sa mga babae dagger ka. Pero sabi namin, ano bang reason? Nare-realize nyo ba anong reason? Ba't kami nagnanag? Alam mo ba ulit-ulit na sabi? Yun yung like ko sinasabi sa kanya. Ano bang reason ba't kami nagnanag? Lagi nyo sasabihin, dagger kami mga babae. Ibig sabihin kay Quiznin, nagnanangga pa niya, napakasipag na nga ni Quiznin. Akin No, di ba yun nga yung sabi niya? Na parang may maraming bagay, little things na ulit ko sinasabi pero never pumasok sa isipan niya. Like, simple yung one example is yung damit. Siyempre, pagod kang magtiklop. So, kaya sa bala kang magtiklop. So, titiklopin mo, lalagay mo ng maayos sa cabinet, sa drawer. Tapos pag titiklop ka ulit, pagbalik mo, maglalagay ko ulit ng gamit niya, parang binagyo yung cabinet, yung drawer. As in? Yun yung simple example. So, simple example. Yung parang, Baliktad. tapos, kunyari, basta madami like, malinis siya sa bahay, naglilinis siya. Yun yung okay, naglilinis siya. Pero yung gamit niya, yung keys, dumating siya. Ito yung keys, nandito yung earbuds niya, nandito yung salamin niya, nandito yung belt niya. Hey! All over the place! Ay, sasabihin. Sa akin naman, gagamitin mo naman kasi bukas. May bago kaming rule na ano yun, babe? Don't judge the book. Hindi, don't put it down, put it back. Yung oras na ibababa mo siya, ibabalik mo na lang kung saan mo kinuha. Hindi, may sinasabi si Neil. Ang sa akin naman, gagamitin mo na naman. Oo, gagamitin. So, kung dilagay mo siya, parang doon mo rin siya kunin kinabukasan. Eh kung doon naman yung designations, but dapat may designated ka na, Hindi. Sa lamesa, sa table, kakain, di ba? Nandyan yung gamit mo. Tapos, meron na kaming bagong yung lagayan ng keys. Kasi lagi niya kung saan. Pagkainan niya ng Bella. So, hindi namin tatapo, lagay nila ng keys. Alam mo saan nilagay ang keys? Nandun naman sa ibang lugar. Pero may lagayan ka na ng keys. Kasi lagi nandun nilalagay yung keys niya. So, doon mo na lang nilagay. So, doon ko nilagay sa may entrance. After na meron na yun, wala na dun yung key. Nandun naman sa ibang lugar. Isa lang ibig sabihin na... In your defense. Isa lang ibig sabihin na pinagtitripang ka ni Neil. Nandun, hindi nga lang nakalagay. Ito yung... O, di ba? May lagayan na nandun pa. Nandito sa tabi niya. Hindi mo pa nilagay doon, nandun na rin pala. Di ba? Hindi ko talaga. Wala. Review mo yung CCTV para makita. Tapos kunyari may nakababad na labahan. Pwede lang mo ito lalaban. Oo, yan, laban ko. Mga 1 week na nakalaban. Tingin na. Basahan naman. Kahit na, baba ako. open forum pala to. Alam mo yun, may mga positive, negative side. Na malinis siya sa bahay, like malinis kasi naglilinis siya. Talagang shoot siya naman talaga lahat ng mga heavy. Ako lang ako yung mga mostly yung mga spots na gusto ko kasi sobrang linis. Ayoko na yung makita kong dumi. Pero siya lilinis siya. Pero ako yung second follow up. Kasi gusto ko yung, naglilinis siya ako. Pero syempre ba pa rin yung detail sa babae. Yung Yes. Kung alam mo, gusto mo makita spotless ko. Gusto ko spotless. Sa akin naman ang problema yata nila, tamad talaga. Makatamad. Alam mo yung kaya ko, sige, pag-workin mo, magpo-provide. Pero pagdating sa bahay talagang tamad. As in, kaya kong humilata sa kama ng 24 hours. Ay, Diyos, ano yun? Sakit sa katawan. Ganun. Sasakit ulo ka na? Nung pa na. Alam mo? Hindi kasi nurse sila eh. So, 12 hours. Sa bagay yung kaiga ka na. Tinanong ko nga yung mga kaibigan ko, gano'n ba sabi yung talent talaga namin?
Kasi parang sa work, Silang lahat. yung work talagang gumagalaw sa amin lahat. Isip, pagkatao, physical, ganun kasi di ba, ano ka, parang ganun. Pag gawin mo sa bahay, ang inisip mo na lang, kahit naman na nag-work ako sa Philippines, wala ka naman din tayo magkasama, di ba? After ko sa work, talagang sa bahay lang ako nakaganyan. Wala na akong ibang magawa. Physical work. Lupay-pay levels. Lupay-pay levels talaga, ganun talaga. Pero yun nga, syempre, you have to adjust. Katulad ng pag sinabi niya na, katulad kanina, nung sinabi sa akin, ayusin na natin yung itinerary. Syempre, mega listen na ang first song. Kasi kapag hindi ka pa nag-listen, ikaw. Totoo. Pag di ka sumunod. Hindi yung dahil galit siya. Nagalit siya. May kinig ako ngayon. Oo, kasi kayong guys, parang kung kailan nagalit, saka gagawin. Yung kailangan munang Tapos magalit. yung super bawi. Tapos parang after ilang days, balik na. Uy, Nico, tulungan mo kami dito, uy. Puro edit. Design niyo yung sarili mo. Yung sarili mo. Like ako sinasabi, pero paano mo kayo naririnig yung sinasabi ng boss mo? Kung ako hindi mo naririnig, yung parang hindi mo susunod, pero di ba nasusunod nila yung sa office? Ay, sa tama, totoo yan. Sa work, sa work kapag hindi ako nagawa, ano. Saan yun ang pasta? Sakit-sakit ng ulo. Conclusion is, una, priorities. Tama, priorities. Tapos, pangalawa, make, tawag doon, hindi, parang, something tangible na nakikita or nahahawakan or will remind you na may kailangan kang gawin. Ganun. And then, pangatlo, of course, I think intentional listening. Kasi nga, di ba sabi nga yun, listening, then, yeah. Pakikinggan mo talaga yung asawa mo. Siguro tama rin kasi sabi ni Nico na you're used to having your wife there or your husband there. So sometimes yung mga sasabi niya, hindi mo na talaga ini-intentional na pakinggan at alalahanin. Di ba? Kasi alam mo naman, gagawin naman din namin to. Para kung magagalit, magkakabati naman. Hindi naman sa parang intentional na hindi mo na siya susundin. Subconsciously because napipress down nga siya sa bottom of your priority list. So, tawag doon, mawawalan talaga siya ng bearing above other things kasi nga, mas nagiging priority mo yung work. Yun yung akin. I feel like yun yung I need to work on kasi right now, tawag doon, talagang ang laki rin ng priority ng work din lately. So yun. Pero sabi ko kay Rende, ako nagtatrabaho din ako. Mahirap yung trabaho mo, pero ako nagtatrabaho din ako to sa bahay ako talaga. But to be fair, pero yung work yung physical. Okay. And ikaw din, naka-hyper-aware ka din. Siyempre, bata yung mga ganyan din naman dito na utak, katawan, lahat. Kaya siguro na pero yung naniniwala na happy wife, happy life. Hindi. Dapat happy kayo pa rin. Yeah, should go. Nasaktan lang din ko siguro ako kasi nga parang may problem kami pero parang nawala na akong ka-partner doon sa problem. Parang wala, solve ko na lang kaya ito mag-isa. Parang gano'n, diba? Di ko rin ko na-compare pero dati nasabi ko sa kanya, hindi ko pa na-compare pero yung gravity rin kasi talaga ng work ko, iba sa gravity ng work niya. Parang may kids ka na ganyan, pero kasi, ewan ko, sa akin kasi, ang hawak ko parang 30 patients, bilang staff, lahat, bawat patient may kailangan maalala yung, pagdating kasi naman ko nga, bakit nga ba hindi ko magawa yun? Yung sinabi niya, bakit pag sa work, nalagawa mo lahat ng list, pero bakit pag sa bahay, hindi mo magawa yung list? Yun nga, parang feel ko talaga yung priority. Oo, yung hierarchy, hindi siya align sa priority nila. Parang makamano yung work, bago yung Sure, feeling ko it's ano yun sa age. Pero feeling ko innate din yun sa guys. Pero kasi nga provider mindset diba? That was I was about to say. Parang kasi ang goal namin is makapag-provide din talaga sa iyo. Feeling ko innate yun sa life. Cord. Sige po. Yung parang ang gusto namin is makaayos yung work para maging stable
yung income natin, paano magano'n. To that point na sometimes nane-neglect na natin yung relationship natin sa kanila. Kaya nga, isa sa namin, sa odds ako talaga is, hindi ako magbabasa ng email. Pinaalala na nga sa akin yung kanina. Sabi ko sa odds ako, magbabasa ng email. Siyempre na. Oo. Ang feeling ko lang dapat lang ma-remind lang lagi. Pero lagi lang siya dapat ipasok sa mind natin na yung balance. Di ba? Ang ano ko, Yung parang life balance. pag nauna si Lord sa life mo, lahat magpo-flow. Kung priority mo si Lord, di ba? Magiging priority mo rin yung pinapa-prioritize sa'yo ni Lord. Mga boys, ending. Tayo talaga yung mali. Hindi, before you, how's your relationship with the Lord? Heart check. Heart check. How's your relationship with the Lord? Nasaan siya sa priority list mo? Like, be honest with yourself. Nasaan siya sa priority list mo? Ako depende sa day. Sa? Depende sa day. Ano sa'yo? Sa umaga siguro. Sa gabi ay... Sa tanghali. Hindi na sa ano. Oo nga. Kaya siguro sinabi rin ni Bella kanina na na nakukorek siya sa devotion. Una sa lahat, nagde-devotion pa ba? Yeah. Ako, nagbabasa ako pero hindi ko na siya nasusulat. Like sa work, magbabasa ako kasi hinatid ako ng maga. Regular ako, babasa na ako ng mabilis yung sa pero hindi ko na siya nasusulat talaga. Yung post ko na mahaba, na-review ko naman. Kasi the day before or the night before, nag-ano kami na away, naman sa away, pero like parang bigla akong nag-ano ng sama ng mga sama ng loob ko na yun nga, mga reminders ulit ng mga hindi expectations ko na hindi namin yun. Pero yung devotions ko talaga the next day na parang teka lang, are you appreciating by your spouse sa mga ginagawa niya? Pero Sobrang nakaka-touch nga yung message. alam mo ba, tawa ako, di ba? Pinost ko siya. The whole day napakayabang. Very proud! Very proud. Very ano siya. Nainis lang ako ng konti. Sabi niya, wow, pinost mo ako, tapos ganyan ka. Sana ma-post din ako. Deserve na yung ika-post na yun. Yeah. Share ko yung tawag doon, screenshot. Wow! Nilalagay mo sa gilid. Yun yung thumbnail ng video. So, na-hard check tayo tonight. No, na talaga priorities, knowing our priorities. Si Lord. Oo nga, tama. Hindi na kami nagpe-pray sa gabi. Which we always... Nag-pray na tayo after na natin. Ako, usually naman, di ba sabi mo, nagpe-pray ka rin naman. Pero hindi na together. Hindi na yun together. Importante kasi yun, every night, ginagawa namin siya. To the point na ang dami na namin na-answered prayer. Visa ni Mama, visa, PR ng mga kaibigan, ng mga kaibigan namin. Sobrang dami, pero nawala yun sa amin. Siguro tama. Our check talaga tonight is i-prioritize mo si Lord and then everything will follow. Diba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Look at the birds in the sky. They do not reap or sow. Anong verse yun? Verse yun sa Bible eh. Galatians yun, di ba? 4:12 to 13. Bye-bye. Bye-bye. Babe, Bye-bye. wait lang, isa ba? Bye-bye. Nililipat ng isda. Ayun.